Si Mark ay isang ordinaryong lalaki. May trabaho siya, may pamilya, may bahay na tahimik sa umaga at maliwanag sa gabi. Kung titignan sa labas, maayos ang kanyang buhay. Pero may isang bagay na halos hindi na humihiwalay sa kanya, ang kanyang cellphone. Pagmulat pa lang ng mata ni Mark sa umaga, hindi muna siya bumabangon. Una niyang hinahanap ang cellphone sa tabi ng unan. Isang pindot, isang tingin, isang scroll. Hindi niya napapansin ang oras na lumilipas. Sa almusal, nakaupo siya sa mesa kasama ang pamilya. May mainit na kape, may simpleng ulam. Pero ang mga mata ni Mark ay nasa maliit na screen. Ang kanyang ulo ay laging nakayuko. Sa trabaho, mabilis ang kanyang mga daliri. Hindi lang sa keyboard, kundi pati sa cellphone. Kapag may tunog, agad siyang tumitingin. Kapag may ilaw, agad siyang nagbabasa. Sa gabi, pag-uwi niya sa bahay, ganito pa rin. Sa halip na magkwento, nagbabasa. Sa halip na makinig, nagtatype. Madalas niyang sabihin ang salitang, "Sandali lang." Para kay Mark, maliit na bagay lang iyon. Isang saglit, isang minuto, isang mabilis na tingin. Pero ang sandaling iyon ay nagiging oras. At ang oras ay nagiging distansya. Hindi niya napapansin ang mga mata na naghihintay. Hindi niya naririnig ang mga kwentong gustong ikwento. Dahil sa mundo ni Mark, ang pinakamahalaga ay nasa kanyang cellphone. At araw-araw, lalo siyang nasasanay na laging nakayuko. Tahimik ang bahay ni Mark, kahit magkakasama sila. Sa sala, may tunog ng bentilador. Sa kusina, may kaluskos ng pinggan. Ngunit kakaunti ang salita. Isang hapon, umupo si Mark sa sofa. Nasa kamay niya ang cellphone, tulad ng lagi. Sa tabi niya, ang kanyang anak ay may hawak na papel at krayola. May iginuhit siya, bahay, araw, at 3 taong magkahawak kamay. "Papa," mahina niyang tawag, "pakita ko po." Hindi agad tumingin si Mark. "Sandali lang," sagot niya. Hindi inaalis ang mata sa screen. Lumipas ang ilang sandali. Ang papel ay dahan-dahang ibinaba ng bata. Tahimik siyang umupo sa sahig at nagpatuloy sa pagguhit. Mag-isa. Sa kusina, ang asawa ni Mark ay naghahanda ng hapunan. May gusto sana siyang ikwento. Maliit na bagay lang. Isang pangyayaring nangyari sa maghapon. "Mark," tawag niya. "Alam mo ba?" Sagot ni Mark. Ngunit hindi pa rin tumitingin. Natapos ang kwento bago pa man masimulan. Natapos ang hapunan na halos walang usapan. Magkakasama sila sa isang mesa. Magkakatabi ang mga upuan. Pero ang bawat isa ay may sariling mundo. Ang anak ay tahimik na kumakain. Ang asawa ay dahan-dahang ngumiti kahit may bigat sa dibdib. At si Mark, tulad ng dati, ay nakayuko. Sa bahay na yun, walang sigawan, walang galit, ngunit may katahimikang masakit. Isang pamilyang buo sa tingin, ngunit unti-unting nagiging malayo sa isa't isa. Paulit-ulit na sinasabi ni Mark ang sandali lang. Sandali lang dahil sa social media. Sandali lang dahil sa email. Sandali lang dahil sa chat. Sa opisina, may kausap siyang kasamahan. Ngunit habang nakikinig, nakayuko ang ulo ni Mark sa cellphone. "Sandali lang," sabi niya sa sarili. At ang sandaling iyon ay naging 10, naging 20, naging oras. Pag-uwi niya sa bahay, ganoon din. May anak na gustong magkwento. May asawa na may tanong. Pero ang lahat ay tila na ipagpaliban. "Sandali lang," sabi niya, bago muling nag-scroll. Sa hapunan, ang pamilya ay nag-uusap. Ngunit si Mark ay nakayuko, nakatutok sa screen. Minsan, may linya ng tawa o kwento na hindi niya narinig. May tanong na hindi niya nasagot. May tanong na iniwan niya sa ere. Bawat sandali na ipinagpaliban niya ay may lumilipas. Lumilipas ang mga pagkakataon na makakita ng ngiti, makasama sa laro, makinig sa kwento. Ang simpleng salita, "Sandali lang," ay naging pader sa pagitan niya at ng pamilya. Sa gabi, bago matulog, nakaupo siya sa kama. Tumingin sa screen, nag-scroll pa rin. Lumipas na ang ilang oras nang hindi niya namamalayan.
Ang anak ay tulog na. Ang asawa ay nasa tabi na rin. At si Mark, nakayuko pa rin, nag-iisa sa gitna ng kanilang tahimik na bahay. Sa mundo ni Mark, ang sandali ay maliit. Ngunit sa totoong buhay, ang sandali ay mahalaga. At bawat sandali na lumilipas ay hindi na maibabalik. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napapansin ni Mark ang pagbabago sa paligid. Ang anak niya, na dati palaging nagtatakbuhan at nagkukwento, ay natutong manahimik. May mga drawing na iniwan sa mesa, mga kwento na hindi na naibabahagi. Ang asawa naman niya, na dati laging nakatingin sa kanya, sa hapunan, ay natutong maghintay at magsarili. May bagong halaman sa bakuran, may libro sa mesa, may maliit na proyekto sa kusina. Lahat ay ginagawa niya ng mag-isa. Hindi nila kailangan magsalita ng malakas. Hindi rin nila kailangan ipakita ang sama ng loob. Tahimik ang lahat. Ngunit may bigat na ramdam sa hangin. Si Mark, gaya ng dati, ay nakayuko sa cellphone. Hindi niya napapansin ang mga ngiti na naglalaho, ang mga halakhak na hindi niya naririnig. Sa bahay na puno ng tao, siya ay nag-iisa. Minsan, nagulat siya sa katahimikan. Walang sigawan, walang tampuhan. Ngunit hindi ito ginhawa. Ito ay paglayo. Ang mundo niya ay nasa screen. Ang mundo ng pamilya niya ay nasa paligid. At sa bawat minuto na lumilipas, unti-unti silang nagiging hiwalay. Magkakasama sa katawan, ngunit magkakahiwalay sa damdamin. Tahimik, pero malakas ang kwentong sinasabi ng katahimikan. May mali sa kanilang relasyon. May kailangan baguhin bago pa tuluyang mawala ang koneksyon. Isang araw nagising si Mark sa umaga at napansin niyang kakaiba. Walang tunog ng notification. Walang ilaw na nagpa-flash sa screen. Nawalan ba ng signal? Tanong niya sa sarili. Lumabas siya sa sala, tumingin sa bintana at nakita ang tahimik na kalye. Walang motor, walang cellphone na kumikislap. Ang internet sa bahay ay hindi gumagana, wala ring data sa phone. Sa umpisa, nainis si Mark. Hindi niya alam kung anong gagawin. Sandali lang, sabi niya. Pero alam niyang hindi ito simpleng sandali. Walang balita, walang update, walang email, walang chat. Lumabas siya sa bakuran, hawak ang phone at naglakad-lakad. Hindi siya nakatingin sa screen. Napansin niya ang hangin sa mukha, ang init ng araw sa balikat. May mga ibon sa puno. May tunog ng tawa mula sa kapitbahay. May halimuyak ng bagong tanim. Hindi niya maintindihan sa simula. Bakit parang tahimik pero mas maganda ang paligid? Bakit parang mas maliwanag ang mundo kahit walang screen? Sa una, naghanap siya ng paraan para maibalik ang signal. Habang walang signal, unti-unting napansin ni Mark ang mga bagay na matagal na niyang hindi pinapansin. Sa harap ng bahay, nakita niya ang anak niya na sinusubukang magbisikleta. Paika-ika, paangat baba ang paa, pero puno ng determinasyon ang muka. "Papa, tingnan mo." Sigaw ng bata. Tumigil si Mark. Hindi niya kinuha ang cellphone. Hindi siya nag-scroll. Tumingin siya talaga. Nang makabalanse ang bata, may halakhak na pumuno sa hangin. Napangiti si Mark at sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman niyang tunay siyang nandoon. Sa bakuran, nakita niya ang asawa niya na nag-aalaga ng mga bagong tanim. May lupa sa kamay, may pawis sa noo, pero may saya sa mga mata. "Kanina ko pa iyan inaayos," sabi nito. "Ang ganda," sagot ni Mark. Simple ngunit totoo. Tahimik ang paligid, pero buhay ang bawat sandali. Narinig niya ang ihip ng hangin sa mga dahon, ang mga ibong dumadapo sa kawad, ang mahina at kalmadong paghinga ng pamilya sa tabi niya. Sa katahimikang iyon, may pumasok na bigat sa dibdib ni Mark. Ito ay pagkaunawa. Naalala niya ang mga araw na naroon siya pero wala. Ang mga hapunang magkasama pero walang usapan. Ang mga kwentong sinimulan pero hindi niya tinapos pakinggan. Ang salitang paulit-ulit niyang sinabi, "Sandali lang." Ngayon niya naintindihan ang halaga ng sandali.
Sa hating gabi, nakaupo siya sa sala habang tulog na ang lahat. Tahimik ang bahay. Walang ilaw mula sa screen. Walang tunog ng notification. Tumingin siya sa paligid. Sa mga laruan ng anak na nakakalat sa sahig. Sa mga tanim na inilagay ng asawa sa gilid ng bintana. Sa simpleng tahanang dati, hindi niya napapansin. Doon niya naramdaman ang pagsisisi. Ito ay malinaw, tahimik, at puno ng aral. Naunawaan niya na ang oras ay dahan-dahang lumilipas kahit hindi natin pansinin na ang mga taong mahalaga ay hindi palaging magsasalita kapag nasasaktan. Minsan, tatahimik na lang sila. Sa gitna ng katahimikan, isang linya ang malinaw na pumasok sa kanyang isip. Ito pala ang mga namiss ko. Hindi niya kailangang magsalita ng pangako. Hindi niya kailangang magdesisyon ng malakas. Alam niyang sapat na ang magsimulang tumingin muli sa paligid at pahalagahan ang kasalukuyan. At sa araw na iyon, kahit walang signal, nakahanap si Mark ng koneksyon. Kinabukasan, bumalik ang signal sa baryo. May tunog muli ang cellphone ni Mark. May ilaw. May notification. Ngunit may nagbago. Hinawakan niya ang cellphone, tiningnan sandali, at saka ito inilapag sa mesa. Hindi sa bulsa, hindi sa kamay, kundi sa tamang lugar. Lumabas siya ng bahay at nakita ang anak na naglalaro. Lumapit siya at tumulong sa pagbibisikleta. May tawa, may hingal, may kwento. Sa loob ng bahay, tinulungan niya ang asawa sa paghahanda ng pagkain. Walang cellphone sa mesa. May usapan, may ngitian. Hindi niya iniwan ang teknolohiya. Hindi rin niya ito itinakwil. Natuto lang siyang magbigay ng balahanseng oras. Oras para sa screen at oras para sa tao. Madalas, makikita si Mark na nakaupo sa harap ng bahay. Nakatingin sa paligid, hindi sa cellphone, kasama ang pamilya. At sa wakas, hindi na siya laging nakayuko. Ang teknolohiya ay kasangkapan lamang, hindi sentro ng buhay. Kapag hinayaan nating kontrolin tayo nito, may mga sandaling tahimik na nawawala. Ang oras na lumilipas ay hindi na ibabalik. Ang mga taong mahalaga sa atin ay hindi laging maghihintay. At sa huli, mauunawaan natin na ang tunay na koneksyon ay hindi nada-download. Ito ay binibigyang oras, pansin at presensya. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.